Kwentong Bayan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Pepito. Taong 1979, Iloilo. Ulilang lubos na si Pepito. Ang kabuhayan lang ng binata ay pangingisda na naiwan sa kanya ng mga magulang. Sa edad na 18, natuto na itong buhayin ng sarili. Isang dekada na ang nakakalipas mula nang mamatay ang mga magulang dahil sa trahedya. Si Ninang Tessie at Ninong Bando na ang naging sandalan at takbuhan niya sa tuwing magkakaroon ng problema. Hindi naging madali ang buhay kay Pepito, lalo pa sa tuwing naaalala ang kahapon. Lasing ka na naman. Yung ninang mo, magsasarado na ng tindahan. Kailangan mo nang umuwi at magpahinga. Kumain ka na ba? Diyos kong bata ka, oo. Halos araw-araw na yan ha. Ano na naman bang problema? Tanong ni Ninong Bando. Ninong, kayo po pala yan. Ayos lang po ako. Ang ganda lang po talaga ng sinag ng buwan ngayon oh. Tignan niyo po. Sobrang laki. Tsaka wala naman po akong problema. Alam niyo na, medyo... Tugo ni Pepito. Ano? Nalulungkot ka na naman. Siya nga pala. Dalhin mo yung supot. Nilagyan ko yan ng kanin at ulam. Para mamaya pag uwi mo, may makakain ka na. Tama na nga yan. Lumalalim na ang gabi. Napakadelikado pa naman ng paligid ngayon. Nako, may aswang na gumagala. Lalo pat bilog na bilog ang buwan. Wika ni Ninang Tessie. Nang mga panahong ito, matunog sa lugar ang pananalasa ng mga aswang sa alagang hayop. Madalas, pinagkakaguluhan ng mga tsismosang kapitbahay ang mga patay na baboy o hindi naman mga asong wala ng lamang loob. Sinasabing aswang lang ang pwedeng gumawa nun. Pero ganun pa man, baliwala lang ito sa binata. Mula nang maulila, tila nawala na ang lahat ng takot nito sa lahat ng bagay. Ayon pa sa ninang, namanhid na si Pepito. Kahit nasusugatan, hindi na niya iniinda. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagpaalam na ang binata sa ninong at nagpasalamat sa inabot na pagkain. Pagewang-gewang pa itong naglakad dahil sa kalasingan. Hindi na yon alintana ng mag-asawa. Nasanay na lang sila na ganoon ang binata. Kung minsan, nasusubsob pa ito sa daan. Napapailing na lang ang ninong at ninang habang sinusundan si Pepito. Habang binabagtas ang daan pa uwi, biglang may nakasalubong si Pepito na babaeng sugatan, hubot-hubad at nakahandusay sa daanan. Noong una, akala niya isa lang itong malaking baboy. Pero nabigla ang binata nung gumapang ito at nanghingi ng tulong sa kanya. Nawala ang kalasingan ni Pepito sa nasaksihan. Buong buhay niya, doon pa lang siya nakakita ng hubot-hubad sa daanan. Tulungan mo ko. Pakiusap. Wika ng babae. Dala ng liwanag ng buwan. Nakita ni Pepito ng malinaw ang malaking latay sa katawan nito. Tila sunog na naging marka. Naisip niya na baka biktima lang ang babae ng panggagahasa. Ni hindi na niya inisip kung anong nilalang ba ang nasa harapan. Ang mahalaga, yung buhay ng babae. Ayon pa kay Pepito, naghihingalo na ito na tila malalagutan na ng hininga.
Dagdag pa ng binata, hindi kaya ng konsensya niya na iwan lang doon ng babae. Walang pagdadalawang isip na binuhat ito ni Pepito at dinala sa tahanan. Miss, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa'yo. Pero hindi naman kaya ng konsensya ko na hindi kita tulungan. Tsaka, ano ba talaga nangyari sa'yo? Bakit wala kang... Ay, Diyos ko naman. Sa dami na makakasalubong ko, ito pa talagang walang damit. Miss, ginahasa ka ba? Tanong ni Pepito. Salamat. Salamat sa'yo. Wika ng babae. Ni hindi nito nasagot ang tanong niya. Nagulat si Pepito. Biglang yumapos sa kanya ang babae. Kasabay ng pagkawala ng malay. Kahit nakakaamoy ng kakaiba sa dalaga, hindi na niya ito alintana. Ang iniisip ngayon ni Pepito, nais ng binata na magamot ang sugat ng babae. Gigisingin sana ni Pepito ang ninang. Pero alam niyang nagpapahinga na ito. At baka kung ano pa ang isipin sa oras na makita ang babae. Minuto lang ang lumipas. Narating na niya ang tahanan. May kalayuan ang bahay ni Pepito sa baryo. Niwala itong kapitbahay. Ilang saglit pa na makapasok sa tahanan. Kaagad inilapag ni Pepito ang babae sa mahabang upuan. Kahit walang ilaw, tila lumilitaw ang alindog ng dalaga sa paningin ni Pepito. Sinag ng buwan ang nagsisilbing liwanag na pumapasok sa siwang ng bintana. Pupunasan na sana niya ang mga dugo na mula sa mga sugat ni Maggie. Pero nagulat ang binata. Kusa na lang naghilom ang kaninang sunog na balat. Napatingin si Pepito sa bintana. Dahil sa nasaksihan, imbes na kumutan ang dalaga, hinayaan lang niya na masinagang pa ng buwan ang katawan nito. Kinabukasan, nagising si Pepito dahil sa ingay ng isang matanda. Halos gibain ito sa pagkatok ang pintuan. Hoy, lalaki! Lumabas ka dyan! Ilabas mo ang aswang! Wika ng matanda sa labas ng tahanan. Kaagad napabangon si Pepito nang makita na wala na ang babae. Nagtataka kung saan ito sumuot. Sandali lang ho. Dahan-dahan naman. Hindi po matibay ang pintuan ko eh. Ano bang may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ni Pepito. Alam kong andyan ang aswang. Ilabas mo na. Dahil kung hindi, may kalalagyan ka sa akin. Buksan mo ang pinto. Tugon ni Tatang Julian. Nang buksan ni Pepito ang pinto, wala namang nakita na babae ang matanda. Pumasok pa rin si Tatang Julian sa loob. Kaagad inamoy si Pepito. Para itong aso na naghahanap ng kung ano. Hawak na matanda ang damit ng binata. Kinumpirma ang amoy at bakas ng aswang. Nasaan? Nasaan mo tinatago ang aswang na yon? Umaming ka na. Dahil kung hindi, malilintikan ka talaga sa akin. Tanong ni Tatang Julian. Dumiretso pa ang matanda sa loob hanggang sa mapunta sa mahabang upuan. Napailing naman na matanda nang makasiguradong may mga naiwang bakas ang nilalang. Hindi ko po alam ang sinasabi nyo. Kung ano man po yung tatang, hindi ko po alam ang sinasabi nyo. Sinong aswang ba yun? Tanong ni Pepito. May hinahabol akong aswang kagabi. Alam kong napuruhan ko yun eh. Kaya sabihin mo na kung nakita mo. Delikado kung makakawala siya. Baka maminsala pa sa baryo natin. Tugon ni Tatang Julian. Napaisip si Pepito.
Alam niya na ang tinutukoy ng matanda. Ito yung babaeng tinulungan niya kagabi. Samantalang kahit alam ang sinasabi ng matanda, hindi naman niya alam kung saan ito nagpunta dahil kakagising lang niya ng mga oras na yon. Tatang, wala dito ang hinahanap niyo. Sana kung nandito di sana nakita niyo kaagad. Tsaka paano ko naman itatago ang sinasabi niyong aswang? Sa'yo na rin ang galing. Delikado, di ba? Tanong ng binata. Sigurado akong galing siya dito. Ito ang tandaan mo, Pepito. Sa oras na malaman kong may tinatago ka, ako mismo ang tutugi sa'yo. Banta ni Tatang Julian. Napalunok na lang ng laway ang binata. Ramdam niya na hindi nagbibiro ang matanda. Sa kabilang banda, hindi mawaglit sa isip niya ang mukha ng dalaga. Kahit sa ganong sitwasyon niya ito nakita, mababakas pa rin ang kagandahan ng babae. Mukhang natigilan ka, Pepito. Sige na. Uuwi na muna ako. Sayang lang ang oras ko kung hindi ka makikipagtulungan. Pero iho, dadating ang araw. Yang tinatago mo ang mismong magpapahamak sa'yo. Wika ni Tatang Julian. Hindi makapagsalita ang binata. Hinayaan na lang niya na umalis ang matanda. Hindi lang din talaga niya alam ang sasabihin. Hindi niya alam kung nasaan din ang babae. Magtatanong pa sana ito sa matanda. Pero kaagad namang nawala sa isip niya ang itatanong. Tinignan niya si Tatang Julian na naglakad papalayo sa lugar. Ilang minuto lang ang nakalipas. Habang inaayos ang tahanan, maging ang hinigaan ng dalaga. Nagulat si Pepito. Isang pamilyar na boses ang narinig niyang nagsalita mula sa likuran. Maraming salamat nga pala. Kung hindi dahil sa'yo, sigurado tinapos na ako ng matandang yon. Siya nga pala, kaninong damit itong suot ko? Ako nga pala si Maggie. Pasensya ka na kung pati ikaw nadamay. Wika ng dalagang si Maggie. Wala yun. Si Tatang Julian. Magaling yan na manggagamot sa baryo. Kaya ganun na lang talaga ang pag-aalala niya. Aswang ka daw? Siyempre, hindi ako naniniwala. Sa ganda mong yan. Yan ba? Damit yan ng yumaw kong nanay. Tugon ni Pepito. Ganun ba? Sige, uuwi na ako. Baka hinahanap na ako sa amin Nag-aalala na siguro ang mga magulang ko. Wika ni Maggie. Magsasalita pa sana si Pepito, pero bigla na lang nawala si Maggie. Kumunot ang noo ng binata. Hindi niya alam kung paano ito nangyari. Buong umaga namang si Maggie lang ang laman ng isip ni Pepito. Hindi na rin ito nakalaot. Hindi siya mapakali. Tila nais niyang makita muli ang dalaga. Pero hindi niya alam kung saan ito hahanapin. Nais niyang malaman kung saang baryo ito nakatira. Napagpasyahan niyang suyudin ang baryo mahanap lang ang tahanan ng babae. Hindi naman yon ang unang beses na makakapasok siya sa masukal na lugar. Pagaman hindi sanay dahil buong buhay sa pagpalaot lang napirme, pero sinikap niyang baybayin ang lugar. Ilang sandali lang, narating ni Pepito ang sentro ng kagubatan. Habang binabagtas ang lugar, hindi niya maiwasang mapaisip kung tama nga ba ang naging pasya. Pumasok siya sa lugar na halos hindi man lang pinapasok ng sinag ng araw dahil sa yabong ng mga puno. Kinalabutan ang binata habang nililibot ang paningin sa paligid. Sa tagal ng panahon, doon lang muli nagtayuan ang balahibo niya sa katawan. Lalo na nang may marinig siya ng mga pag-angil
Napaupo ang binata sa sobrang takot hanggang sa may nagsalita. Tao, mga kasama, tamang-tama. Hindi na natin kailangan maghanap ng hapunan. Abay, ang tapang naman ng taong ito na tumungtong sa teritoryo natin. Pagkatapos ng bata talagang siniswerte tayo ngayon. Pagkain na ang kusang lumalapit sa atin. Wika ng lalaki. Oo nga, ang sarap naman ng hapunan natin, Chong. Hoy lalaki, bakit ba napadpad ka dito? Dahil andito ka na din, hindi ka na makakauwi pa ng buhay. Tugon ng isa pa. Natahimik sa pagtawa ang grupo nang sumulpot si Maggie mula sa hindi malamang direksyon. Napatingin ito kay Pepito na tila nangungusap ang mga mata. Aba, kilala mo ba ang lalaking to? Hindi naman yata tama na bigla ka nilang susulpot. Amin ang tao ito. Kami ang unang nakakita sa kanya. Ano ba? Pakikihati ka pa? Tanong ni Rudy na pinsan ni Maggie. Hindi siya pagkain at lalong walang sino man sa inyo ang gagalaw sa panauhing ko. Pinsan, hindi ako makikihati. Una sa lahat, wala naman tayong paghahatian eh. Tsaka ikaw, Pipito, ano bang pumasok sa isip mo? Ba't napadpad ka dito? Tanong ni Maggie. Hindi makapagsalita si Pepito, lalo na nang masaksihan ng pagbabago ng mga itsura ng mga naroon. Hindi man ganap ang pagpapalit anyo, mababakas naman ang kabuuan ng pagiging aswang ng mga ito. Maliban kay Maggie, kalmado lang ang dalaga habang kausap ang mga kalahi. Alam niyong ayaw ng angka natin ng gulo. Kaya pwede ba, ibalato niyo na sa akin ang lalaking to. Pinsan, ayokong mag-umpisa ng hidwaan sa pagitan natin. Kaya pakiusap, hayaan niyo si Pepitong makauwi na maayos. Sa ngalan ng tatay ko na pinuno ng lahi natin, pakinggan niyo ako. Pakiusap. Wika ni Maggie. Nagtawanan lang ang grupo. Habang si Rudy naman, dumura sa harapan ng dalaga. Hindi siya sang-ayon sa sinabi ni Maggie. Ngunit ganoon pa man, inawat ito ng mga kasama. Alam nila ang magiging lagay sa oras na may mangyaring masama kay Maggie. Ilang sandali lang ang lumipas. Padabog na nagsita-likod ang grupo ni Rudy at nilisan ng lugar. Pero bago pa man ang lahat, nagbanta ang aswang kay Pipito. Sa ngayon, makakaligtas ka tao. Pero sa susunod na magkasalubong ang landas natin ulit, sisiguraduhin kong tatanggalin ko yung atay at lamang loob mo. Maggie, huwag mong palabasin sa bahay niya ang lalaking yan. Naiintindihan mo? Banta ni Rudy. Napalunok naman ang laway si Pipito habang sinusundan ng tingin ang mga papalayong aswang. Ni hindi ito nakapagsalita, pero bigla siyang hinawakan ni Maggie at nilalalayan. Ayon sa dalaga, kailangan niyang umuwi dahil kung hindi, malalagay sa kapahamakan ang buhay niya. Ayos lang naman ako basta kasama kita. Maggie, pwede ba akong sumama sa inyo? Padilim na kasi. Nakakatakot naman bumalik sa bahay. Tsaka, wika ni Pepito. Hindi ako sigurado sa magiging pasyon ng mga magulang ko eh. Pero syempre, kilala ko ang pinsan ko. Mahirap na. Sige, sumunod ka sa akin. Tugon ni Maggie. Tahimik namang sumunod si Pepito sa dalaga. Imbes na makaramdam ng takot sa nangyari, mas nangibabaw sa binata ang pagnanais na mapansin ni Maggie ang nararamdaman. Dagdag pa ni Pepito, sa unang pagkakataon sa buhay,
Ngayon pa lang siya nagkaroon ng gusto na babae. Ibinabad niya ang sarili sa sakit ng pagkawala ng magulang at nakalimutan na kailangan din niya ng katuwang. Ilang sandali pa, narating nila ang lugar kung saan may mga nakahilerang mga kubo. Sa paglalarawan ni Pepito, gawa lang sa nipa ang mga kubo na pare-pareho ang disenyo. Napaisip si Pepito kung paano nagkaroon ng ganoong mga kabahayan at kung ito ba ay parte pa ng baryo. Magdidilim na pero wala man lang ilaw sa lugar. At isa pa sa napansin ng binata, maraming mga bahay pero wala namang tao. Huwag ka masyadong tumidig sa mga kubo. Baka maglabasan sila eh. Bilisan mo na lang ang paglalakad mo. Malapit na tayo. Wika ni Maggie. Magsasalita pa sana ang binata. Pero may nakita siya na malaking baboy. Hindi niya malaman kung anong klase ang nakikita. Dahil ayon sa paglalarawan niya, tila hindi ito pinakain ng ilang taon. Hindi man nakagapos, pero nasa loob ito ng kulungang gawa sa kawayan. Dagdag pa ng binata, mapupula ang mga mata nito at may mahabang pangil. Halos hindi magawang iakbang ni Pepito ang mga paa hanggang sa biglang tumingin sa kanya ang mga baboy. Nanlilisik ang mga mata at naglalaway. Ay, pasensya na. Ano bang meron sa baryo nyo? Tsaka parang may... Tanong ni Pepito. Baryo mo pa rin ito, Pepito. Pero sa kabila kayo ng gubat na dinadaanan ito. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote mo eh. Sinuo mo pa ang masukal na bahagi ng baryo. Tugon ni Maggie. Pasensya ka na. Gusto ko lang sana na... Natigil si Pepito sa pagsasalita. Biglang may sumulpot sa gilid ni Maggie. Isang may edad at sa tansya ni Pepito. Kaedaran lang ng ninong. Maggie, ano bang ginagawa mo? Bakit may kasama kang... Hindi nito tinuloy ang pagsasalita. Pagkos inamoy pa si Pepito. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nasuka ang binata dahil sa naamoy na sobrang baho. Ayon kay Pepito, tila napubulok na laman ang amoy ng taong lumapit sa kanya. Aba, maselang ka pang ugo ka? Ano bang ginagawa mo dito? Alam mo bang hindi kayo pinapahintulutang makapasok sa lugar na to? Tanong ni Anibo, ama ni Maggie. Mawalang galang po. Naligo po ba kayo kahapon? Para po kasing hindi kayo... Wika ni Pepito. Ama, paumanhin po kung nasama ko ang... Humugot muna ng hangin ang dalaga bago nagsalita muli sa ama. Kasintahan ko po pala, si Pepito. Wika ni Maggie. Nanlaki ang mga mata ni Anibo nang marinig ang salita ng anak. Tumigas ang mga panga nito habang tinititigan mula ulo hanggang paa ang binata. Oo, magkasintahan nga kami. Tsaka nga po pala, nandito po sana ako para dumalaw. Kinagagala ko po kayong makilala. Wika ni Pepito. Kailan pa ito, Maggie? Bakit ngayon mo lang sinabi? Tsaka tao, dalian niyong dalawa. Pasok na. Huwag niyong hintayin na magsilabasan pa ang mga kauri mo, Maggie. Tugon ni Anibo. Halos hilahin naman ni Maggie ang binata nang makita na nanilisik ang mga mata ng ama. Ilang sandali pa. Bigla namang nag-ungulan ang mga baboy na nakita ni Pepito sa loob ng ginagawang kulungan. Hindi na rin nila tinantanan ng tingin si Pepito. Nang makapasok sa isa sa mga kubo, kaagad namang inabutan ng maliit na bote ni Maggie ang binata.
Napatitig pa ito sa bagay. Iniisip kung ano ang laman. Magtatanong na sana si Pepito, pero bigla namang lumabas ang isang baboy. Nagmula ito sa silid ng kubong pinasukan. Kamuntikan pang mapasigaw ang binata na magpalit ng anyo sa mismong harapan niya ang matabang babae. Maagap namang naiharang ni Maggie ang mga kamay nito sa bibig ng binata. Nanlaki ang mga mata. Nakatitig lang si Pepito sa hayop na nooy nakatuwad at naglalaway. Pakiusap, huwag ka nang mag-ingay. Hanggat kasama mo ko, walang gagalaw sa'yo dito. Kaya kumalma ka. Parang tambol na yung tibok ng puso mo eh. Wika ni Maggie. Nagdala ka pa ng hapunan, anak? Pero mukhang patpatin at walang laman. Wika ni Ingrid, ina ng dalaga. Lumapit si Ingrid sa kinatatayuan ni Pepito at Maggie. Halos maihi ang binata sa sobrang takot. Biglang nilagay ng nilalang ang kamay sa dibdib ni Pepito. Dinama ang daloy ng dugo ng binata. Didilaan na sana ni Ingrid ang mukha ni Pepito, pero pinigilan ito ni Anibo. Pigilan mo yung pagnanasa mo, Ingrid. Hindi yung pagkain. Magiging parte siya ng pamilya natin. Kaya hanggat nandito yan sa poder natin, kailangan siyang maprotektahan. Lalo pat kasintahan niya ng anak mo. Sa wakas, nagkaroon na rin tayo ng pagsasalina ng lahi. Wika ni Anibo. Tinanggal ni Maggie ang pagkakatakip ng kamay sa bibig ni Pepito. Hinawakan niya ito sa mga kamay at pinakalma. Wala namang nagawa ang binata kundi sumunod sa dalaga. Kahit hindi inaakala na mauuwi sa ganong sitwasyon ang pagsunod na ginawa, may bahagi sa isipan niya na natuwa. Napangiti naman si Ingrid sa sinabi ng asawa. Kailangan natin maghanda, Ingrid. Nakikita mo naman, matapang ang lalaking yan para sumunod dito. Kaya Maggie, maghanda na kayo. Ilang araw na lang kabilugan na ng buwan. Sana sa unang labas ng buwan ng buhay, makuha niyo ang basbas ng mga kalahi natin. Lalo ka na lalaki. Handa ka bang magbuwis ng buhay para sa anak ko? Tanong ni Anibo. Ay, baka pwede naman natin tong pag-usapan gamit ang tuba. Hindi pa nga kami nagsasama ni Maggie. Abay, patayang kagad ang usapan natin. Tugon ni Pepito. Napatakip ng bibig si Maggie. Hindi niya inaasahan ang pagiging pilosopo nito sa harap mismo ng pinuno ng mga bangkilan. Bueno, paano mo masisigurado sa amin na mahal mo ang anak namin? Paano kami makakasigurado na totoo ang hangarin mo? Tanong ni Ingrid. Naku, ngayon pa lang pwede ko nang iuwi si Maggie sa bahay ko eh. Mapapakain ko siya ng 3 beses sa isang araw. Hindi ko siya papahirapan sa buhay. Tsaka hindi niya natatanong. May ipon din naman ako para pakasalan si Maggie. Kahit saan niya gustuhin. Tugon ni Pepito. Pinaglololoko mo ba kami? Hindi yan ang gusto naming marinig. Sa'yo nakasalalay ang susunod na henerasyon ng lahi namin. O siya, sige. Maggie, magpahinga na kayo. Alam mo na kung anong gagawin mo sa kasintahan mong pilosopo. Wika ni Anibo. Tumalikod na ang mag-asawa. Naiwan namang tahimik ang dalawa. Ayon kay Pepito, sobrang bilis ng mga nangyayari. Ngunit ganun pa man, napatitig muli siya sa malaanghel na mukha ni Maggie. Sa isip niya, hindi na bali aswang basta ganun kaganda. Binasag naman ng dalaga ang malalim na pag-iisip ni Pepito. Pinaamoy nito sa binata ang napakabahong likido mula sa maliit na bote. Napangiwi naman ang mukha ng binata nang malanghap ang nakakasulasok na amoy. Kung gusto mo bang mabuhay,
Sumunod ka sa mga sinasabi ko. Tsaka pakiusap, bawasan mo ang pagkapilosopo mo sa harap ng angkan ko. Kilala mo ba ang kaharap mo kanina? Kinakatakutan siya at nire-respeto ng angkan namin. Wika ni Maggie. Pasensya ka na sa mga nagawa ko ah. Tsaka Maggie, matanong nga kita. Totoo bang nanay mo yung baboy? Ay, si Ingrid. Pero bakit hindi kayo magkamukha? Tanong ni Pepito. Hindi tumugon si Maggie. Nakatitig lang kay Pepito. Nababahala ang dalaga sa posibleng reaksyon ng binata sa oras na makita ang tunay na anyo nito. Biglang nahiya si Maggie kay Pepito. Buong buhay, tanggap niya ang lahing pinagmulan. Pero ngayon, tila gumulo ang kalooban ng dalaga. Magpahinga na tayo, Pepito. Sige na, ihaplas mo to sa katawan mo kahit gaano yung kabaho. Tandaan mo, ito lang ang paraan para makauwi ka ng ligtas sa inyo. Tsaka pakiusap, ano man ang marinig mo sa labas, huwag mo na lang pansinin. Naiintindihan mo? Wika ni Maggie. Oo, naiintindihan ko. Pero Maggie, totoo bang hindi ka ba napipilitan sa mga nangyayari? Tanong ni Pepito. Nabibigla syempre, pero utang ko sa iyo ang buhay ko. Kung ano man ang ginagawa ko ngayon, paraan ko ito para masuklian ka. Pero kung sakali ba, mamahalin mo ba ako ng totoo? Tugon ni Maggie. Kahit aswang ka? Sa totoo lang, hindi ko din alam eh. Pero kung hindi dahil sa nararamdaman ko sa'yo, wala naman ako dito eh. Ulila na ako, Maggie. Kung ano man ang mangyayari sa pasya ko, ipagpapasa Diyos ko nilang lahat yun. Tugon ni Pepito. Napatitig sa mga mata ni Pepito si Maggie. Ramdam niya na seryoso ang sinabi ng binata. Alam niya na hindi masamang tao ang kaharap. Lalo na't hindi nagdalawang isip na tulungan siya nang nalalagay sa panganib ang buhay. Napangiti ng bahagya si Maggie. Naaalala ang mga nangyari noong nakaraang gabi. O siya, sige na. Lalabas na muna ako. Ikaw naman, magpahinga ka na muna. Medyo maaga pa para matulog pero sundin mo na lang ang sinasabi ko. Walang mangyayaring masama. Paalala ni Maggie. Hayaan mo. Susundin ko lahat ng sinabi mo, aking kabiyak. Tugon ni Pepito. Che, ang dami mong alam. Wika ng dalaga. Nakangiti pa itong umirap kay Pepito. Sa kabilang banda, hindi sigurado ni Pepito kung makakauwi pa ba siya ng ligtas. Patuloy na lang siyang nananalangin ng proteksyon. Ramdam niya na mainit ang mga nakapaligid sa kanya. Minuto lang ang lumipas mula nang makalis si Maggie. Nakarinig si Pepito ng mga pag-ungol. Tumayo ang balahibo niya nang marinig na halos sabay-sabay na dumaing ang mga nilalang na nasa labas ng kubo. Dudungaw pa sana ang binata sa bintana. Pero biglang may nagsalita mula sa likuran. Kung mahal mo ang buhay mo, matulog ka na't huwag mo nang tangkain pang sumilip. Wala si Maggie, kaya huwag kang pasaway. Wika ni Ingrid. Magsasalita pa sana si Pepito, pero biglang may tumalsik na kung ano sa dingding ng tinutuluyan. Napatakip ng bibig ang binata. Nang may makalusot na kamay hindi kalayuan sa inuupuan niya. Kasunod nito, halos nakuumpugan ang mga yon katabilang mismo kung saan naroon. Napakagat ng labi si Pepito. Hindi niya napigilang sumilip. May grupo ng mga baboy na sumugod sa kanila. Nasaksihan mismo ng mga mata ni Pepito kung paano pinugutan ng ulo ang mga mapanghas na nilalang. Sa paglalarawan niya, may dalawang malaking baboy na nakabantay mismo sa harap ng kubo.
Tila mga gwardya ito ng lugar. Ilang sandali pa ang lumipas. Biglang may mga nagdatingan pang mga nilalang. Sa pagmamasid ni Pepito, meron pang may tungkod na tila grupo ng matatanda. Napabalikwas ang binata sa pagkakaupo nang bigla na lang pumasok si Maggie. Niyaya siya nitong lumabas at ayon sa dalaga, ipapakilala na niya si Pepito sa buong angkan. Kahit nag-aalangang sumama, napilitan si Pepito at ayon sa kanya, kailangan niyang tatagan ng loob. Dagdag ng binata, hinahanap na niya ang sarili na walang pakiramdam sa kahit anong bagay. Nakayuko itong sumunod sa dalaga. Hindi na ito mapakali habang iniisip kung ano ang mangyayari. Ilang saglit pa ang lumipas. Tumambad sa harapan ni Pepito ang mga nilalang. Kaagad siya nitong pinalibutan. Naduduwal pa ang binata tuwing naaamoy ang masangsang at napakabangong hangin na bumabalot sa paligid. Halos bumaliktad ang sikmura niya sa mga nasaksihan kung paano kumakain ang mga bangkilan. Sa mahabang lamesa, hinanay at nilagyan ito ng mga piraso ng karne at lamang loob. Nakakasigurado naman ang binata na hindi karne ng tao ang pinagsasaluhan ng mga ito, bagkus mga hayop kagaya ng aso, baka at kung ano pang mga hayop. Ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Hindi kumakain ng tao ang angkan ko. Sa nakikita mo, hindi naman masama ang mga kagaya namin eh. May iilan pero... Napatigil sa pagsasalita si Maggie nang makita ang ama. Meron itong hawak na kwintas na gawa sa pangil ng bangkilan. Bago pa man sila tuluyang magpakilala, isinuot yon ng ama sa dalaga. Kasabay ng mga katagang ang lahi lang ang nakakaalam. Napayakap naman ang dalaga sa ama at nagpasalamat. Naghihiyawan ang mga panauhin. Mararamdaman sa buong paligid ang kakaibang ritmiko mula sa mga bangkilang naghahayag ng saloobin tungkol sa malaking pasya ng hari. Masaya naman si Pepito habang naroon. Ramdam niya na tanggap siya ng mga kalahi ni Maggie. Nang gabing yon, naging maayos ang lahat para sa pamilya. Pero ang hindi nila inaasahan, hindi sang-ayon dito ang kabilang partido. Lalo na si Rudy, pati si Bulayon na kapatid ni Anibo, na pinuno ng isa pang pangkat na mga bangkilan. Ang grupo ni Bulayon ay nilalang na sobrang hayok sa laman ng tao. Wala silang pili kung pumatay. Maging kalahiman o kadugo, hindi nila sinasanto. Kinabukasan, nagpaalam si Pepito na umuwi na muna. Kailangan niyang abisuhan ang ninong at ninang sa mga nangyari. Ayon sa kanya, baka nag-aalala na ang mga ito. Hindi naman tumutol si Maggie. Bagkus voluntaryo pa itong sumama sa binata dahil ayon sa kanya, nais niyang masigurado ang kaligtasan nito. Pumayag naman si Anibo, pero pinadalhan pa sila ng dalawang makakasama. Ayon sa pinuno, mainit pa sila sa grupo ni Bulayon, lalo pat nagpadala na ito ng sugo. Mabuti na lang naging maagap si Anibo. Ayon sa kanya, bago pa man nagsidatingan ang mga panauhin nila kagabi, pinugutan na niya ng ulo ang mga sugong nagmula sa kampo ni Bulayon. Bumalik kayo kaagad, anak. Hindi pwedeng tumagal kayo sa labas ng lugar natin. Alam niyo naman, mainit pa kayo sa grupo ni Bulayon. Wika ni Anibo. Huwag po kayong mag-alala. Babalik din po kami na maayos. Pangako ko yan sa inyo. Tugon ni Pepito. Tara na. Mahirap na baka gabihin pa tayo sa pagbalik eh.
Wika ni Maggie. Napangiti naman si Ingrid habang pinagmamasdan palayo ang magkasintahan. Ramdam ng mga ito na tunay ang pinapakita ng dalawa. Maaga pa lang, naroon na sila sa tindahan ng ninong at ninang ni Pepito. Hindi naman magkamayaw ang mga ito sa pagkamusta sa binata. Noong una, nabigla ang dalawa sa pagdating ng binata. Kasama ang mapapang asawa. Magkahawak pa ang kamay ng dalawa habang nagpapaliwanag. May naaamoy ako. Amoy patay na daga. Tese, naglinis ka ba? Abay, nakakahiya naman sa bisita natin. Umaalingasaw ang baho eh. Tanong ni Ninong Bando. Baka ako po yun, Ninong. Yung lana po yata yun eh. Nagpahilot po ako kagabi. Hindi pa po ako pwedeng maligo eh. Alam niyo na, baka mabinat ako. Tugon ni Pepito. Aba, bakit? May sakit ka ba? Nako, yan na nga ba ang sinasabi ko sa pag-inom mo eh. Nako iha, pagpasensyahan mo na yung inaanak namin. Lasinggero lang talaga yan eh. Wika ni Ninang Tessie. Magsasalita pa sana si Ninong Bando. Pero biglang may dumating na matanda. Naroon si Tatang Julian. Hindi ito napigilan ni Pepito. Tuloy lang ito sa pagpasok at lumapit kay Maggie. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nagsaboy ng asin si Tatang Julian sa harapan mismo ng dalaga. Ikaw ang pumatay sa apo ko. Kaya humanda ka. Papatayin din kitang aswang ka. Mga aswang kayo. Lalo ka na, Pepito. Ano bang sabi ko sa'yo? Wika ni Tatang Julian, kasabay ng muling pagsaboy sa mga natirang asin sa dalaga. Dahil sa ginawa ni Tatang Julian, nagalit naman si Ninang Tessie sa matanda. Tumayo si Maggie at pinagpag ang asin. Kumuha na din si Pepito ng pangbalot sa dalaga. Susugod pa sana ang matanda, pero kagad itong pinigilan ni Ninong Bando at nilayo sa lugar. Iha, pasensya ka na sa mga naging kilo si Tatang Julian. Albularyo dito yun sa lugar natin. Pero sobra ang galit niya sa mga aswang. Ayon sa kanya, pinatay ng aswang ang apo niya noong nakaraang gabi lang. Yun sana ang sasabihin ko sa iyo, Pepito. Huwag ka na sana magpapagabi sa labas. Lalo na kung uuwi ka ng madaling araw. Tapos, lasing ka pa naman lagi. Wika ni Ninang Tessie. Apo, hindi ko naman pinatay ang... ang ibig kong sabihin, malinaw po ba niyang nakita ang pumatay sa apo niya? Tugon ni Maggie. Nabalot ng pagtataka ang mukha ni Ninang Tessie. Nabigla ito sa naging reaksyon ni Maggie sa mga naganap. Pero sa mata ng ninang, malabong aswang ang dalaga dahil sa malaanghel nitong itsura. Dagdag pa niya, ni hindi ito takot sa asin. Gayong sa pagkakaalam ng lahat, mabisa itong pangontra sa mga masasamang nilalang at elemento. Ninang, hindi na po kami magtatagal ha. Ihahatid ko pa pauwi si Maggie. Tsaka magagabi na din po. Hayaan nyo. Aabisuhan ko na lang po kayo kung kailan ang kasal namin. Kayo po ni Ninong ang unang makakaalam. Wika ni Pepito. Napangiti naman si Ninang Tessie. Halos maluha pa ito habang niyayakap ang dalawa. Pero muntik na itong maduwal sa amoy ni Pepito. Tsaka anak, pwede ba? Maligo ka ha? Nakakahiya naman sa kasama mo. Napakabaho mo eh. Wika ni Ninang Tessie. Pinipigilan lang ni Maggie na matawa sa sinabi ng ninang. Pero napaisip siya sa sinabi ni Tatang Julian. Wala sa lahi nila ang pumapatay ng tao. Sa pagkakatanda niya, nagkaengkwentro lang sila dahil biglang napatahol ang aso nang dumaan si Maggie.
pero wala siyang intensyon na pumatay ng tao. Matapos ang sandaling iyon, kaagad niyaya ni Maggie si Pepito na umuwi. Kailangan niyang maabisuhan ng ama at ina sa mga nangyari. Ang hindi alam ng dalawa, nakasunod pala sa kanila si Tatang Julian, kasama si Ninong Bando na gusto din malaman ng katotohanan. Pero bago pa man sumunod ang dalawa, naghanda na muna ito ng mga pangontra. Dala ni Tatang Julian ang buntot page at latigong gawa sa makabuhay na sinukbit ni Ninong Bando. Tahimik lang ang mga ito habang binabagtas ang daanan ng dalawa. Nang makarating sa lugar, nagtago muna si Tatang Julian at Ninong Bando sa hindi kalayuan. Samantala, hindi inaasahan na magkasintahan ang aabutan. Sira na ang lahat ng kubo, maging ang tahanan ni Maggie. Biglang napaluhod ang dalaga. Iniisip kung nasa na ang mga magulang. Anong nangyari? Tay, asan kayo? Nay, pakiusap naman oh. Sumagot po kayo. Tanong ni Maggie. Tinignan ni Pepito ang paligid hanggang sa nakaramdam ng kakaiba. Tumayo ang lahat ng balahibo ng binata. Tumambad sa harapan nila ang dalawang nilalang. Nakatali ito habang gumagapang papalapit sa kanila. Kasabay na mga pag-angil ang malademonyong tawa. Hinawakan ni Pepito si Maggie habang umuusok dahil sa galit. Lalo pat nakita nito na nakatali ang leeg ng mga magulang. Pinapahirapan ng pangkat ni Bulayon. Mga lapastangan, paano nyo nagawa sa sarili nyong lahi ang ganito? Lalo ka na Bulayon. Anak ang demonyong bahagang buntot. Wika ni Maggie. Ano Maggie? Nasaan ngayon ang tapang mo? Ano? Ako nga pala ang pumatay sa apo ng albularyo. Ang bagal mo eh. Kaya yan, ikaw ang pinag-initan ng matanda. Ano? Masakit ba? Ngayon, sino ang kikilalaning hari? Ito bang walang silbi mong ama? Tanong ni Rudy. Akmang pupugutan na sana ng ulo ni Rudy si Anibo. Pero bigla itong natigilan. Lumabas sa pinagtataguan si Tatang Julian. Hawak ang napakahabang buntot pagi. Sa sobrang galit ng matanda, pinaghampas niya si Rudy hanggang sa mamatay. Demonyo ka? Yan ang nababagay sa'yo. Ikaw pala ang pumatay sa apo ko. Ngayon, uubusin ko ang lahi mo. Magsama na tayong lahat sa impyerno. Wika ni Tatang Julian. Matapos yon, pinaghahampas naman niya ang mga aswang. Hindi naman nakaporma ang mga ito. Hanggang sa tumulong na din si Ninong Bando. Dala ang latigo na gawa sa makabuhay. Lahat ng makita na nakatayong bangkilan. Walang awang pinatay ng dalawa. May iilan pang nakatakas. Pero ang mag-amang Rudy at Bulayon ay tuluyan na nilang napatay. Kaagad nilapitan nila Pepito si Anibo at Ingrid na nooy malubha ang pinsala sa katawan. Pakiusap. Huwag kayong bibitaw. Huwag niyo po akong iwan. Wika ni Maggie. Hindi na nagsalita pa ang mga magulang. Pagngiti lang ang naitugo ng mga ito. Maging si Tatang Julian, napaluhod at nanghingi ng tawad, lalo na kay Maggie. Ayon sa kanya, kamuntikan pa niyang mapatay ang maling nilalang dahil sa galing. Inalalayan nila ang mag-asawa para magamot ang sugat sa pamamagitan ng sinag ng buwan. Patuloy naman sa pagdarasal ang magninong na maging maayos ang kalagayan ng mga magulang ni Maggie. Dahil sa sinag ng buwan at tulong ng albularyo, gumaling si Anibo at Ingrid. Ito ang naging daan para magbago ang pananaw ng matanda sa mga aswang. Siya na din mismo ang gumawa ng paraan para maitago sila sa mga tao. Magpas hanggang ngayon,
buhay pa si Maggie. Habang si Pepito naman, namatay ito sa malubhang sakit. Magkasabay lang pumanaw si Pepito at si Tatang Julian. Nagkaroon sila ng 7 anak, pero walang may alam kung naipasa ba ang lahi sa kanila. Hanggang ngayon, naaalala pa rin ni Maggie ang asawa na si Pepito, pati ang naranasan na pag-iibigan ng tao at bangkilan. Kwentong Bayan.